Pero babago sa inyo. We are in the book of Psalms, chapter 78. Yung title po natin ito natin. Ang Diyos na tapat sa kalagitnaan ng mga taong hindi tapat. Ang awit po ay nagsimula po doon sa kanyang pagbibiin sa kanyang awit. Doon po sa Egypt, nabasa po natin yan sa Egypt, nagsimula po yan talaga yung sa kanyang message. Nagtapos po doon sa panahon ni David. Yun yung mapansin, sa panahon ni David siya nagtapos. Yung awit po na yan. Kaya mag-umpisa po tayo. Kunting pagpapakilala po, kahit may ipakilala ko namin po ito, pagkatapos nito ay magkakaroon na tayo ng idea doon sa gusto niyang mangyari sa kanyang awit. 78. Dahil ito po ay awit, ang kanyang komposisyon, tingnan natin kung paano niya ginawa ang awit na ito. Kasi yung lalapit lagi, alam ko po yung main purpose ng lalapit lagi na kanta natin. At hinahanap ko nga po yung talagang pakay ng awit na ito, kung bakit niya inawit. Yung kanyang komposisyon, tinignan ko yung kanyang komposisyon, yung kanyang pagkagawa, ay nahawo niya ang kanyang awit mula sa unang kasaysayan ng bansang Israel. Yung sinasabi ko niya rito ay ganito. I will open my mouth, verse 2, in a parable, and I will utter dark sayings of old. Ang laman ng kanyang awit ay ang kanyang pagkakaw ay doon pa sa kanyang nababalitaan ng unang panahon sa kanilang mga magulang. Lagi na sinasabi niya rito sa verse 3, which we have heard, yung aming mga narinig, ang aming nangalaman, at ang ating mga magulang na nagsabi sa amin sa katotohanan na yan. Yung panahon na hindi, yung bagay na ito na hindi kilala noon, ay nakilala ng ating mga magulang noon, ang sinasabi na amin. At ang mga magulang na noon, ang siyang nagsabi naman sa amin, ang mga bagay na ito. Yung mga hindi hayag noong unang panahon ay inihayag ng ating mga magulang noon. Kaya ang kanyang pagkagawa ay hindi sa panahon ng kanyang panahon, ang kanyang pagkagawa ng kanyang awitin, kundi yung napakatagal ng panahon ang kanyang sinandalanin. Bakit ang awit na ito ay nagawa po niya ito. Ito ay yung mga nakayag sa kanilang mga magulang. Kaya kilalanin natin ang awit na ito, na inawit ng mga awit. At sinabi niya dito sa verse 1, balikan natin ang verse 1. Kahit na ipakilala natin ng konti, give ear, O my people, ang sinasabi ng mga awit. Isa pong libita ito. At marami nakakilala na ang libita ito ay si Asaph. Give ear, O my people. Ang taong itong kumanta ay ang trabahador sa templo, ang mga Levites. And I will open, give ear, my people, to my law. Dahil batas talaga ng Diyos ang nasa kanilang mga bibig. Sila ang natuturo ng mga batas ni Moses. Incline your ears to my words of my mouth. Dahil I will open my mouth in a parable. Ang parable ay ginagamit ng unang panahon pa upang ituro ang katotohanan. Ito'y
story na mayroong spiritual na pagka-intindi yung parable. Nagbibigay ito ng unawa ang mga parabulo na ginagamit ng mga guro noong unang panahon. At ito ay nakabalot sa kanyang awit. Verse 4, we will not hide from their children. Pagdating mo sa verse 4, ang malinaw na kanyang hangarin kung bakit inawit na ito. Hindi po kumakataka ng isang awit wala siyang direksyon. May malilinaw na direksyon o layunin ng kanyang awit, yung kanyang pakay. Verse 4. Ang pakay ng mga awit sa kanyang awit ay nasa aklat ng 78 verse 4. Tignan po natin ang kanyang pakay. At isinulat ko po ito para hindi ito mawala sa aking talingan din. Hindi natin dapat itago sa kanilang mga anak. Ipapakita natin sa mga henerasyon ang kapulihan ng Diyos. Showing to the generation to come the praises of God. Ang awit na ito ay wala siyang ibang hangarin kundi ang papuri ng Diyos ay makita ng lahat ng mga henerasyon na darating. At nailagdag pa rito and His strength in His wonderful works that He have done. Yung mga tapos na ginawa ng Diyos, wonderful works that God have done in their lives must be shown to all generation. At sinasabi niya, para hindi, wonderful works, hindi ito pang karaniwan. And then verse, para maipakita sa kanilang mga anak, for He established a testimony in Jacob, appointed the law in Israel, which He commanded our fathers, that they should make them known to their children. Laman ng batas. Mayroong mga batas dito na kinalabit ng mga awit, na ikinalaga talaga ng Diyos sa mga magulang nila ng unang panahon na dapat malaman ng kanilang mga magulang at pagkatapos doon sa kanilang mga anak. That the generation to come might know them. Ang mga kalooban ng Diyos ay makita nila. The generation to come might know them, even the children which should be born. Yung mga darating pang mga anak na dapat na ipapanganak pa. Who should arise and declare them to their children. At ang mga anak na ito ay magkakaroon ng anak. At ang mga anak na ito ay magkakaroon din ng anak. Upang ito ay masambit din sa kanilang mga anak. Ang katotohanan ng Diyos. At ang katotohanan ng Diyos na nasa aklat ng awit na ito ng 78 ay nakita natin yung ang Diyos. Yung tapat na Diyos sa kalagitnaan ng hindi tapat. Dahil sa ayun ito hindi, kung inintindi nyo yan, makikita nyo ang kanyang katapatan sa awit na ito. Doon ng panahon, bago kumanda ito mga awit na ito. At pagkatapos nun, abang nakikita mo doon sa kanyang awit ang katapatan ng Diyos, makikita mo yung mga taong hindi tapat. Doon sa kabila na tapat ang Diyos sa kanila. Ay makikita mo yung kanilang pagpupumani doon sa hindi nila katapatan. Kaya naglagay po tayo diyan yung title natin. Ang tapat na Diyos nasa kalagitnaan ng mga hindi tapat na tao. At huwag din natin kalilimutan, brethren, na pagka napansin nyo, ang katapatan ng Diyos diyan, sinuklian ng mga tao ng hindi katapatan. May taong ganyan. Kahit anong tapat mo, hindi ka susuklian talaga ng katapatan. At makikita nyo, habang pababa tayo, ay mapapansin nyo yung katapatan ng Diyos doon. At huwag nyo kalilimutan din, ipapakilala natin ang katapatan ng Diyos. Ang katapatan ng Diyos na ito, na binabanggit niya dito sa awit, ay higit na sila ang nakaranas kaysa sa kanilang amang si Abraham. Higit nilang naranasan ang katapatan ng Diyos kaysa sa kanilang mga magulang na si Abraham, si Isaac, at Jacob.
At pagka ito'y inisa-isa ninyo, makikita nyo na ang tapat na Diyos. Hindi rin niya pinalampas talaga yung hindi sila tapat. May kabayaran para sa mga taong hindi tapat sa Diyos. Di ba marami kayong napansin doon? Na dahil sa hindi sila tapat sa Diyos, sa kabila na tapat ang Diyos sa kanila, hindi talaga pinalampas ng Diyos ang kanilang hindi pagkamatapat. Ang ginawa ng Diyos sa kanila, nakatapatan na hindi dahil sa sila ay tapat. Ang Diyos kasi na tapat, ipinapakita niya ang kanyang katapatan. Makikita natin habang, lalo na pagka ang tao ay hindi tapat, nagpapakita ang Diyos ng sapat na patunay para sa kabila ng hindi tapat na tao, nagpapakita siya, hindi siya nakukulang ng katapatan. Ang tao, ang kanyang katapatan ay nawawala. Pagka nabasa niya, pagka ito ay nagigipit, pagka ito ay nangangailangan, pagka ito ay nasasaktan, hindi po siya maaapuhak na siya ay tapat. Ngunit ang Diyos na tapat. Habang ang tao ay hindi tapat, inaparami niya ang kanyang mga ebidensya na siya ay tapat. Ito yung 78 chapter na ito. Kaya masasabi ko, ang katapatan ng Diyos na binuhos niya noon sa kanila ay hindi dahil sa tapat ang mga tao, kundi dahil sa tapat ang Diyos sa kanila. Tama po yan. Sana nasundan niyo ito. Ang 78 chapter na ito ay isa lamang sa mga aklat ng mga awit na nagsasabi ng katapatan ng Diyos. Meron po siya mga kampal katulad ng 105 chapter, 106 chapter. Yung mga bagay na wala dito sa chapter 78 ay nasa mga aklat din ito, mga kabanata nito. 105 chapter and 106 chapter. Ganun pa man, ang mga awit ay ang mga pangyayari na nakaraan sa kanilang mga magulang, ang mga Israelites, lalo na sa kanilang paglalakbay, ay pumili siya ng mga alam niyang nakakatulong makapagpapaliwanag sa kanyang awit. Ang mga pangyayari doon sa kanilang paglalakbay, binigyan niya ng pansin, hindi lahat ng mga pangyayari, ngunit sinapat niya ito para lamang maalinaw ang katapatan ng Diyos sa buhay ng kanilang mga magulang noon at hindi pagkamatapat ang kanilang mga magulang sa panahon ngayon. Mag-uumpisa po tayo doon sa katapatan ng Diyos at hindi nila pagkamatapat sa Diyos. Magtatapos tayo, huwag niyong kalilimutan doon sa 1 Corinthians chapter 10 dahil may binuklat si Pablo tungkol dito. Kung makalimutan ko, paalala ko niyo ito. Umpisahan po natin ang hindi nila pagkamatapat bago natin titignan ang pagkamatapat ng Diyos. At habang tinatalakay natin ang hindi nila pagkamatapat, ilagay natin ang ating sarili sa ating mga kalagitnaan, yung mga pangyayari nito. Baka tayo ay naiipit sa mga pangyayari nito. At masubukan din natin matagal ka na palang hindi tapat. At kung meron kang nararanasan mabubuting bagay, hindi dahil sa ikaw ay tapat, kundi ang Diyos ay tapat. Kahit hindi tayo tapat. Sabi nga ni Pablo kay Timothy, even we are not faithful to God, He is still faithful to us. Binuksan ng mga awit ang hindi nila pagkamatapat. Nasa verse 10 kaagad siya. Ang tapat ng Diyos sa kalagitnaan ng mga taong hindi tapat. Ang sinasabi ng mga awit. Binuksan ng mga awit ang kanyang awit para ipakita sa mga kumaawit at magbabasa sa kanyang awit. Verse 10 na ang mga taong ito ay hindi tapat. At mayroong din Diyos doon sa kanilang kalagitnaan na napakatapat. Verse 10, they kept not the covenant of God. Ang mga taong ito ay hindi nila iningatan ang covenant ng Diyos na ibinigay niya kay Abraham. Pagkatapos nito ay ibinigay kay Moses. They kept not the covenant of God. Sinira nila ang kabinante ng Diyos.
ang mga tao nito. At pagkatapos ayaw nilang sumunod. Iliban doon sa sinisira talaga nila ito. Katulad ba ng ano yung paninira? Binibigyan nila ng maling pagkaintindi ang mga batas ng Diyos. At pagkatapos doon ay hindi nila sinusunod ang mga malilinaw na batas ng Diyos. Sinisira lamang nila ito. Katulad ng tao, naninira sa kanyang kapwa-tao, na kahit ang isang tao ay totoo, sinasabi ng isang tao na ito ay balagtot na tao. Ito. Makuha lamang ang atensyon ng iba na siya ang matuwid. Siya ang karapat-dapat. Pero hindi totoo. Ang naninira ay grupo ni Satanas. Sapagkat si Satanas ay umbay naninira. At ang grupong ito na naglakbay mula sa Egypt ay maraming tao ang kanilang nasa puso ay ang laman nito ay ang kalooban ng Satanas. They destroy God's covenant, verse 10. Hindi nila sinunod ang batas ng Diyos. At liban yung sinasadyang limutin, verse 12. Napunta na ba natin yung verse 11? Verse 11, and forgot His works and His wonders that He had showed them. Yung pinakita ng Diyos sa kanila, pinipilit nilang limutin ang mga ito. May mga tao na kahit anong magandang bagay pinapakita ng Diyos sa kanila, hindi binibigyan ito ng halaga. Nililimot ito. Walang halaga, nililimot. At ang mga taong ito ay kahit anong gawin ng Diyos na magpakita ng mga kabalagan na hindi kayang gawin ng mga tao. Still, ang mga taong ito ay sa gabing araw. Sinisikap nilang kalimutan ang mga ginagawa ng Diyos. Na ito ay patunay na napakatapat ng Diyos sa kanila. Sinasadya nilang limutin ang mga hamang-hamang ng gawa ng Diyos. At liban doon sa verse 17, ganito ang kanya sinasabi, and they sinned yet more against Him. Lalo silang nagkakasala. Samantalang nandun na yung sinasabi dito sa verse 13, and 14, and 15, and 16. Gumawa na ang Diyos ng mga bagay na kamangha-mangha. Ngunit, lalo silang nagkasala. Ibagat ka na kapsat ko. Uray ng pasamat iba ng pakita ng itinasaya at itipa ng mga tao. Noon narugit yung puso. Amo makumbinsi na ito yung mga ito kinagot mo. Virgin na buto kay tao. Kung ginawa nila ito sa Diyos, o mas mo, gagawin nila ito sa kanilang kapwa-tao. Lalo silang 17, lalo silang nagkasala laban sa Diyos. And provoking the Most High in wilderness, doon sa wilderness, lalong ipinakita ng mga taong ito ang hindi nila pagkamatapat. Sa wilderness, lalo. Itaas natin, ipapakita natin kung sino sila. Sinasabi niya rito, yung ginawa ng Diyos na mabuti, verse 12. Marvelous things did He in the sight of their fathers. Ano ba yung mga ginawa ng Diyos sa kanilang mga magulang? Ito, ang sinasabi niya sa verse 12, marvelous things did He in the sight of their fathers in the land of Egypt. At ito ay sa siyudad ng Zoan. Dahil doon sa siyudad ng Zoan, doon sila napapahirapan ng kanilang mga kaaway ng mga Egyptians. Kung nagpakita ng mga kababalagang bagay ang Diyos sa kanila, para tuluyan silang magtiwala sa Diyos. Ngunit hindi nila ito ginawa at pinansin kailanman ang mga bagay. Kung maalala niyo, brethren, kung ano yung ginawa ng Diyos doon sa Egypt, masusupukan siya 42 and 51, nakarugtong Buddha. Yung 10 ba? 10 ba yun? 10? 10 salot. Ginawa ito ng Diyos unang-una para makita ng mga Hudyo ito. Para lamang itong hindi nila pagkamatapat sa Diyos
ay maibali nila na sila ay tapat sa Diyos. Kaya sa 42 hanggang 51, nakita niyo ang kanyang ginawa doon sa Egypt. Lumundag ang mga awit doon sa 42 and 51 ang ginawa ng Diyos sa Egypt. Ngunit, pagdating mo sa 17, lalo pa silang nagkasala. At pagkatapos dito sa bandang verse 13, tignan niyo ang ginawa ng Diyos kanila. He divided the sea. At hinayaan niyang sila ay lumampas doon. He made the waters to stand as an heap. Anong ginawa ng Diyos sa kanila? Hindi lang doon sa Egypt, kundi doon sa, ano ba yung sea? Sa dagat. Na wala sino mang sa kanilang maaring dumaan doon. Kung hindi ang Diyos ang gumawa ng pagbabalaghan. Alam, parang hindi tayo mailayo doon sa sinasabi. Bakit ganito sinasabi ng mga awit? Doon sa dagat. Noong nandun sila sa dagat, nung makita nila yung panganib sa kanila, nasa Exodus chapter 14. Diba lumabas sila midnight? Kalagitnaan ng gabi, lumabas sila. At doon sa, bago magliwanag, narating nila yung, from Egypt, bago nagliwanag, narating nila yung dagat. At nakita nila yung panganib na nasa kanila dahil sinundan sila ng mga Egyptians upang ibalik ulit sila doon sa kanilang pagkaligid. Nung makita nila ang kanilang kapanganiban, panganib na ito, lumabas sa kanilang puso ang salita. Naluon kanilang sinasalita kay Moses. Ang sinasabi nila kay Moses sa Exodus 14, di ba sinabi namin sa iyo na hayaan mo na lang ang kami sa Egypt? Kapag sinibihan namin sila doon. Ano yun? Pamamatay na kami dito. Dinala mo kami dito, lagi mo lang ibigyan doon. Ang pakiusap namin sa iyo noon, hayaan mo na lamang kami sa Egypt. Ayaw nilang lumabas. Ngunit dahil ang Diyos ay tapat kay Abraham, Isaac at Jacob. Dahil ang Diyos ay tapat kay Abraham at Jacob, hindi inilabas ng Diyos ang mga taong ito dahil ang mga taong ito ay tapat. Hindi tapat ang Diyos sa pangako niya kay Abraham. Kung maalala niyo, sa chapter 15 ng Genesis, sinasabi ng Panginoon kay Abraham, nung nangako ang Panginoon kay Abraham nung siya ay nasa basang Israel. At ang sabi ng Diyos sa kanya, totoo, sinasabi ko sa iyo, na ang iyong hanggan ay mapupunta sa isang bansa at aalipin yung doon. Ngunit, pagkatapos ng 400 taon, ilalabas ko sila at ibabalik ko sila dito sa Israel. Ay pagkalipas ng napaka-smooth yung galaw ng Diyos. Napakabanayad na mga hakbang ng Diyos tungo doon sa pangako niya kay Abraham. At nangyari noong 400 taon, ang pangako ito, kahit ang mga tao na alam niyang hindi tapat ang mga ito. Ngunit dahil ang Diyos ay tapat kay Abraham, Isaac, at Jacob, gagawin niya. Inilabas ng Diyos sa mga taong ito, hindi dahil sa tapat, ulitin ko ang mga taong ito, kundi nagpapakita ang katapatan ng Diyos kay Abraham, Isaac, at Jacob. Sa 14, ang alam niyo, gusto nilang lumabas ng Exodo, ayaw pala nilang lumabas. Doon sumasamba sila sa Diyos. Ayaw nilang pagsilbihan ng Diyos na may kabanalan. Ngunit pilit ang Diyos na ilalabas sila at padadaanin sila doon sa dagat. Gagawa siya ng amang bagay para hindi nila makalimutan ito. Ngunit pinipilit nilang kalimutan ito. Tandaan niyo, brethren, gumagawa ang Diyos ng mabubuting bagay sa atin, hindi dahil tayo ay tapat. Nagpapakita lalo ang Diyos ng mga bagay sa atin, hindi dahil tayo ay mabuti.
Kung pinapakain man tayo, pinapainom, nagtatagumpay tayo, yung gusto natin na ibibigay, hindi ito sinyalis na tayo ay tapat sa Diyos. Umiiyak ako tulad. Hindi ako tapat pa rin. Hindi ako dapat na kumain bukas, uminom bukas, o ano. Dahil mas na tapat ka kaysa sa akin. Maraming mga tao naglalastom. Namangan ko lang na kukuha na aming kangkanina. Nakakalimutan na niya ang Diyos. Kasi siya ang nagbibigay ng mga bagay. Ang akala niya ay pagsisikap ng lamang karunungan niya dahil nasisikap niya magtrabaho. Nakakalimutan niya ang Diyos ang nagbibigay ng inyong pagkain at kasuotan. Every night, pakainin mo kami bukas, Panginoon. Painin mo kami bukas, Panginoon. All our needs is in your hand. Hindi ba totoo ito? Lahat ng ating kailangan gabi at araw ay nasa kamay ng Diyos. Kahit alam mo may bigas ka, hanggang sa buong isang buwan, hingin mo pa rin, napakainin ka ng Diyos. Baka mamaya lamang hindi ka nakakain, kahit may kakainin ka. Na kahit alam mo, kahit anong oras pwede ka ma-hospital, may pangbayad ka, baka one day, hindi ka na makauwing gumagalaw ang iyong ilong. Ang kamay ng Diyos ang kailangan natin sa bawat araw. At pagkatapos nito pinainom sila ng Diyos. Ngunit bago sila pinainom ng Diyos, bago nagbigay ang Diyos sa kanila kung ano-ano ang kanilang sinasabi sa Diyos. Napakasinungaling ng mga tao ito ang sinasabi ng mga awit. Let me read. Sinasabi ng mga awit na hindi tapat ang mga ito dahil napakasinungaling ng mga tao ito. At ang sinasabi niya sa 36, nevertheless, they did flatter him with their mouth, and they lied unto him with their tongues. Sapagkat ang kanilang puso, 37, na hindi tama talaga, for their heart was not right with him. Never were they steadfast in his covenant. Sinungaling ang mga tao ito. Kaya sinasabi ko na sa aking kapwa manggagawa, pagka nakakausap ko sila, tanggalin nyo ang kasinungalingan. Bukas ang impyerno sa mga sinungaling. At ang langit ay nakaklose. Lahat ng sinungaling sinasabi ng Revelation pupunta sa impyerno. Doon sa lake of fire. Kung mamamatay sa ngayon ang sinungaling, sa hell siya. Pag marami ang mga nasa loob ng simbahan, napakasisinungaling. Kung sinungaling tayo, saan tayo pupunta? Kahit pa alam natin ang Bible, nakasingit ang napakalalaki, napakakahitim na kasinungalingan. Sa kabila ng nagbibigay ng Diyos sa gabi at araw ng kanyang pagpapakita ng kanyang katapatan. Ngunit nanatili ang mga tao ito hindi tapat. At ito yung nagiging halimbawa natin sa mga panahon ito. Verse 14. At sa araw ay nililiman sila doon sa desert. At sa gabi ay binibigyan niya sila ng ilaw. May haligi doon na pagkagabi, nagbibigay sa kanila ng ilaw sa disyerto. Ang nagbibigay sa kanila ng init sa panahon ng malamig sa buong mundo. At pagka ito ay araw, nililiman sila ng Diyos sa kalagitnaan ng napakainit na panahon. Ganun ang Diyos. Huwag mong sabihin ang Diyos ay hindi kinaliliman. Huwag mong sabihin ang Diyos hindi mo nakikita ng mga bagay na mabubuti. Dahil ang Diyos, hindi niya makayaan na one day ay magkukulang siya na ipakita ang kanyang katapatan. Ang Diyos ay nasa kalagitnaan ng mga taong hindi tapat. At sana'y wala tayo doon sa mga taong hindi tapat. Ang mga taong hindi tapat, pagka dumating ng kabibitan, nagsasalita ito ng hindi mabuti. Gumagawa ito ng mga aksyon hindi talaga ugma doon sa kabanalan. Kumikilos ito, nakikita sa mukha. Pagka ang taong nagigipit, mga pagkataong nasa
mula sa panganib ay lumalabas ang hindi niya pagkamatapat sa Diyos. Naninisi sa kanyang kapwa-tao. Ngunit sana'y pagka tayo ay nasa kalagayan ng mga tao ito na nawawalan ng pagkain, inumin at kasuotan, huwag sana mangyaring manisi tayo. Ang una nating sisisihin ay ating sarili. Huwag ang ibang tao, baka magkasala pa tayo na mas marami. Tumahimik na naman tayo pagka yung panahon na tayo ay nasa hindi maayos na kalagayan. Dahil ang Diyos, kahit hindi maayos ang ating isip, kahit hindi maayos ang ating puso, ang katapatan ng Diyos hindi yung bibitin. Para one day, pagka humarap tayo, humarap ang lahat ng tao, wala tayong masasabi sa Diyos. In daytime also led them with a crowd and all the night with a light of fire. He claimed the rocks in the wilderness. He didn't drag us out of the great depths. He brought streams also out of the rock and caused water run down like rivers. Ito'y kamangha-mangha doon sa walang tubig na lugar. At doon ang tubig ay hindi galing doon sa mga patubigan, kundi sa patugain ang tubig niya. Para punuin lamang ang kanilang puso ng kagalakan. Para magpakita lamang ang Diyos na hindi niya iniiwan ang kanyang bayan. Sa pakiramdam ba natin na iniwan na ba tayo ng Diyos? Hindi ba? Ilang beses na natin siyang iniwan. May mga pananagutan, umayaw tayo. May mga pagsubok, tumatakbo tayo. Pero ang Diyos na napili na nandoon sa atin. Sa palagay niyo ba, narating natin ang mga bagay na ito yan kung hindi ang Diyos ay nasa atin? Hindi ba kayo kumain? Wala nang kayo ay bata? Hindi ba kayo uminom? Yung tubig? Yung nagsuot? Kaya naman ay hindi tayo iniwan ng Diyos. Ngunit sa haba na panahon na hindi tayo iniwan ng Diyos, ilang beses na tayo nagwala sa harapan ng Diyos. Hindi pa naman tayo na magkaroon sila ng tubig. Alam ng Diyos na kailangan nila ng tubig. Pero bago sila magkaroon ng tubig, magsasalita sila at sasama sa Diyos. Bago sila magkaroon ng pagkain, magsasalita sila ang masama sa Diyos. Iwasan natin na ang Diyos ay makarinig ng mga masasakit na salita. Kung hindi na maganda pakiramdam natin, huwag na kayo magsalita. Kung kinakailangan tatlong araw, huwag kayo magsalita, huwag kayo magsalita. Para huwag kayo magkasala sa Diyos at sa tao. And they sinned yet more against him by proving the Most High and wilderness. At pagkatapos ko dito, tingnan niyo mabuti. At nung makita ng Diyos na talagang hindi sila tapat, alam naman ng Diyos na paglabas nila, alam ng Diyos na hindi sila tapat. Ipinapakita ng Diyos na hindi sila tapat. Kailangan makita natin na hindi tayo tapat. Kailangan tanggapin din natin pagkatapos natin makita na hindi tayo tapat. Yan ang tao. Yung mawalan sila ng tubig, akala nila ay hindi magbibigay ang Diyos. Magbibigay talaga ang Diyos. Pagkain, magbibigay. Ngunit, hinahayaan ng Diyos ang mga tao ito para makilala nila ang kanilang sarili na hindi sila tapat. Makikita niyo ang iyong mga sarili. Makikita natin kung sino tayo sa panahon na tayo. Ay wala. Handa ang puno yan. Kung tagilig yung mga anak natin, hindi maayos ang ating mga anak, ang ating mga asawa, ang ating mga pamilya, makikita niyo kung sino kayo sa Diyos. Sa panahon na hindi maayos ang ating kalagayan. 21. Therefore, the Lord heard this and was wroth. Nagalit ang Diyos. So, fire was kindled against Jacob, and anger also came upon against Israel. Hindi pinapalampas ng Diyos ang hindi nila pagka matata. Yung kanilang pinagmamalaking mga taong malalakas, yung mga matataba dahil malalakas,
yung kanilang mga piling mga malalaki sa digmaan na inaasahan nilang magbibigay sa kanila ng tagumpay. Alam niyo ang ginawa ng Diyos? Pinatay ng Diyos yung mga pinagmamalaki nilang taong lalaki. At saka yung mga piling-piling mga lalaki na kanila ito magbibigay sila ito na kung ano man ang kanilang kailangan, pinatay ng Diyos sa mga ito. Tingnan natin. At tatapusin ko naman po ito. Dito po ako magtatapos. And then, 81. The wrath of God came upon them, and he slew the fathers, the fattest of them, and smote down the chosen men. Tagumpay sa kanilang paglalakbay sa mga digmaan na kanilang susuungin sa bansa Israel? Wala. Hindi wala ng Diyos. Yung pinagmamalaki natin, pagdating ng araw, kung makita na tayo ng Diyos tuloy-tuloy na hindi tayo tapat, yung inaasahan natin, aalisin na ng Diyos. Ako pagka may nakako sa akin, hindi ako sumasandal sa kanyang promise. Ang aking dalangin, sana mabigyan siya ng lakas ng promise niya may bigay. Ang galit ng tao, nagdari. Ipagtalkan niya ako Diyos. Nakamanting awadan. Magtaltalag ka, talagdimang magdad ka niya, pagpaspaso ka. Abtalag ka ito Diyos. Pagdunting di pa naman, baka maawang data. Kakailangan namin ng tiwala sa Diyos kung sa lahat. Kung sino man naman ginagamit ng Diyos natin, nakaunang kumakain tayo, hindi na matutuso tayong galing. Ipanalangin natin ito na malusog, malakas at kanilang strength. Yung kanilang paniniwala sa Diyos ay umabumpa. Na maibigay din ng kanilang promises na may pag-asa, may kagalakan. Pero pagka nagtiwala ka sa tao, sumpain ang taong nagtitiwala sa tao. Ito nasabi ng Diyos. Ang Diyos ay nasa kalagitnaan. Ang Diyos na tapat nasa kalagitnaan ng mga hindi tapat na tao. Let us pray. Dahil tapat ka, O Diyos, sa lahat ng panahon, sa aming mga magulang, patuloy ay sa'yo. Habang pinapakita mo po ang katapatan mo sa amin, nakikita po namin ang aming mga pagka-hindi mo. Sabahin ko, Diyos, dahil kung napakatapat mo, Diyos. Sa kabila ng ito ay mahihina, malakas, na gawin mabilis sa kalooban mo, kaano kang nagiging tapat sa amin. At kailangan po namin, O Diyos, ay katapatan lalo. Dahil marami namin dapat gawin sa aming buhay. Ikaw ang aming lakas. Ikaw ang aming dalhin. Kaya naman po, O Diyos, kaya ang mga darating na panahon, makita na mo po kami dapat. Sana na aming gawin ng Jesus.